Pero alam ko balang araw ay uuwi din ako ng Pilipinas. Magre-retire din ako. At gusto kong tumira sa bayan kong mahal o sa bansa kong mahal, Pilipinas. Kasi ang gusto kong pamumuhay sa Pilipinas ay safe. Pwede kang magsalita kung anong ibig mong sabihin sa bansa mo o sa bayan mo or sa wala bang napigil sa'yo. Yan ang namimiss ko sa Pilipinas noon. Pero ngayon, parang nag-iba yata ang takbo ng bansa natin. Parang marami ng crime o hindi talaga parang, totoong marami ng crime. Ito sasabihin ko sa inyo, nung panahon namin, wala naman masyadong crime. Wala kaming masyadong naririnig na patayan or because kulang tayo nun sa mga social media or control ang pagbabalita noon. Which is, pag bata ka pa, wala ka namang problema di ba? Ang naisip mo lang yan, nagugutom ako, makakain ako, yun lang naman ang gusto, makapaglaro. Pero sa ngayong panahon na to, ang mga bata ay stressful and they are not deserved for that. Dapat ang mga bata natin ngayon ay masaya, nag-i-enjoy mag-aral, hindi magutuman. Pero sa lahat, nag-aalala ako sa bansa natin na kung saan tayo mapupunta. Sana magtulungan naman tayo na wag natin pairalin ang corruption sa bansa natin. Kami mga OFW, nandito kami sa ibang bansa para tumulong sa aming pamilya at hindi lang sa pamilya namin, ay tumulong na rin sa bansa natin. Kapag nagpapadala kami ng pera sa pamilya namin, at the same time, may tulong din kami sa ating bayan o sa ating bansa. Yan ay napupunta sa government. Supposed to be the government in the Philippines maging okay na. Makontento kung ano yung mga sinasweldo nyo. Wag yun nang kunin yung hindi para sa inyo. Kaya naiisip ko tuloy, kahit nandito ako sa Amerika ay makatulong pa rin ako sa bayan natin. Tayong lahat ay makatulong. Manalangin, maniwala na tayo ay tao, pero may Diyos tayong pinaghihingian ng tulong. Sabi ni Ma'am Hanilet, hindi siya natatakot kasi tao lang sila. Tayo may Diyos. Totoo yan. Totoo.